yung kampanya. At dito mga kababayan, makikita natin na si Sara po, nag-kuwan pala siya yung nag-apply na mag-vice presidente, hindi yung kinuha siya, galing mismo sa kanyang bibigo. Nang makita niya na hindi siya mananalo, after na mag-declare mga kababayan, ng intensyon yung ating Pangulo, ngayon pa lang, 41 minutes ago, ICC prosecutors requested the ICC chamber to reject former President Rodrigo Duterte's request to skip his upcoming hearing, calling his health claims irrelevant. Kita ninyo ito? Naga City. Nauna na si Vince Dizon, mga kababayan, papalinis. Bukas pupunta yung ating Pangulo doon. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas. Para po pag-usapan natin yung mga maiinit na mga balita, mga kaganapan dito po sa ating bayan, sa ating bansa. Yung kampanya. At dito mga kababayan, makikita natin na si Sara po, nag-kuwan pala siya yung nag-apply na mag-vice presidente, hindi yung kinuha siya, galing mismo sa kanyang bibigo. Sabi ko kay Dongdong Marcos, pwede mo ba akong kunin? Na vice presidente mo, tutulong ako sa'yo. Tutulong daw siya. So siya pala yung nag-apply. Kay Dongdong Marcos, pwede mo ba akong kunin? Pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Talagang sinungaling po. Sabi ko kay Dongdong Marcos, pwede mo ba akong kunin? Na vice presidente mo, tutulong ako sa'yo. Napakasinungaling talaga po. Sabi ko kay Dongdong Marcos, pwede mo ba akong kunin? So siya pala yung nag-apply. Presidente mo, tutulong ako sa'yo. Yung mga nagsasabi na ginamit ng ating Pangulo at kinuha, hindi po siya yung nag-apply. Galing mismo sa bibig niya, pwede mo ba niya akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Ano kayo ngayon ng mga DDS na nagsasabi na napaka walang utang na loob yung mga Marcos? Kasi kinuha si Sara as vice presidente. Pagkatapos ganun yung ginawa, baliktad po lahat ang katotohanan. At ito yung resibo. Ito yung ebidensya. Hindi siya kinuha, nag-apply siya. Siya pa yung nagsabi. Sinabi ko niya kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin bilang vice presidente? Tutulong ako. Kasi nga po, hindi siya, gusto niya sana magpresidente. Yun ang gusto niya, magpresidente. Sararan nga. Nang makita niya na hindi siya mananalo, after na mag-declare mga kababayan, ng intensyon yung ating Pangulo, tatakbo. Dati siya leading candidate. Para ngayon, leading candidate siya, no? Laging number 1 sa survey, mataas yung ratings niya, pero hindi kasing taas ni Binay, ni Jojo Binay, based sa records mismo. Yung nagsasabi, pinapalobo nila masyado na almost unbeatable ang gusto nilang palabasin mga kababayan sa posturing ni Sara as presidential wannabe. Hindi po totoo yun. Mas mataas si Binay sa ratings noong 2016, before 2016. Pero si Binay landed number 4. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga propaganda nila na almost walang tatalo kay Sara. Hindi po eh. Walang katotohanan. Masyado nilang pinapalobo, pinapalaki para intimidate yung mga congressmen na hindi pumirma sa impeachment kasi mataas yung ratings. Mananalo si Sara. Hindi totoo yan, mga kababayan. Propaganda lang nila. And makita, mga kababayan, sa mga surveys na si Bongbong Marcos yung mananalo, after na mag-declare, consistent siya na doon. Pero hindi siya yung unang nag-declare. Si Sara yung pinalilitaw na tatakbo based doon sa mga run-Sara-run movements nila. Umatras si Sara, nag-file na lang na mayor. Kasi ayaw naman niyang mapahiya. Ayaw niyang palitawin talaga. Tulad ng strategy ng kanyang tatay na talagang tatakbo siya. Pero si Madriaga nga, si Ramil Madriaga yung
aide niya na titigo ngayon kasama doon sa yung affidavit niya mga kababayan sa impeachment, fourth impeachment na kinailaban sa kanya. Mamaya, ibigay ko sa inyo. Tapos, wala pang vice presidente. Nakatandem si BBM. Ito. Sa kwento mismo mula sa bibig ni Sara Duterte, siya pala yung nag-apply. Ang akala natin, kinuha ni Amy Marcos. Possibly, kinausap ni Amy. Pero wala man assurance na papayag mga kababayan si President Bongbong Marcos. Siyempre, maraming pinagpipilian. Isa lang pala ito, si Sara Duterte sa mga aplikant. Yan siya mismo nagsabi, na kung pwede siyang maging vice presidente, tutulong daw siya. Si Presidente mo, tutulong ako sa'yo. Yan So sabi ko, kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin? Pwede mo ba akong kunin na vice presidente? Kita ninyo, lahat red, Bongbong Marcos, pwede mo ba akong lahat mga Marcos supporters, lahat nakapula. May nakita kayong green dyan? So sabi ko, kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin? Na Vice Presidente mo, tutulong ako sa'yo. Tapos hindi man siya tumulong. So sabi ko, kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin? Na Vice Presidente mo, tutulong ako sa'yo. Malinaw na napakasinungaling tulad ng tatay niya. Okay, dito tayo sa kanyang tatay, mga kababayan, na ang sabi dito sa balita ng GMA, ICC prosecutors requested the ICC chamber to reject. Ngayon pa lang, 41 minutes ago, ICC prosecutors requested the ICC chamber to reject former President Rodrigo Duterte's request to skip his upcoming hearing, calling his health claims irrelevant. The prosecution respectfully requests that the chamber reject Mr. Duterte's request to waive his right to appear at the confirmation hearing. There is no reasonable cause for Mr. Duterte not to appear in person in court at the confirmation hearing. Tingnan natin kung ano gagawin ng ICC. In a public redacted filing, the Office of the Prosecutor asked Pre-Trial Chamber 1 to reject Duterte's request, arguing there is no sufficient legal basis niya na excuse yung kanyang sarili from appearing before the court. The prosecution maintained that it is for the chamber, not the accused, to determine whether there are grounds to hold the hearing in absentia. Desisyon ng korte. Hindi yung defense, hindi yung abogado, hindi si Digong ang masusunod. Nasanay kasi po, mga kababayan, tama yung sabi ni Laila de Lima, nasanay na ang tingin ni Digong, walang mas mataas sa kanya. Yun ang sabi ni Laila de Lima sa kanyang reaction, mga kababayan. Duterte's waiver in declaration is proof that he is of sound mind. Its legal effect is based on the premise that he understood the statement so as to affix his signature to it. It is evidence against Kaufman's own argument that Duterte is not fit to stand trial because he is supposedly unable to give instructions for his defense. The statement is clear evidence that Duterte is able to defend himself. Naintindihan niya nga, mga kababayan, yung pinirmahan niya. Pumirma siya, yan ang pirma niya. So, pipirma ba siya doon kung hindi niya naintindihan? So, yung kanyang sinasabi na unfit siya at madali niyang makalimutan, in just minutes daw, mga kwan lang yun, mga palusot. Sabi dito ni Laila de Lima, Duterte's non-appearance is Kaufman's preemptive damage control because his client is unpredictable. Even in formal proceedings like in the Senate in House hearings, this is more for the benefit of Kaufman than an authentic show of defiance. The statement was obviously not prepared by Duterte. Duterte does not speak in such controlled manner. Duterte would have boasted that he implemented the drug war to save his country, rather than deny that any state-sponsored mass execution ever happened.
Duterte never denied the substance of his drug war. He always boasted about killing in ordering the killing of drug war victims. Ganon ang natura ni Digong. Kaya yung sulatan niya, hindi yun sa kanya, pinapirmahan lang ni Kaufman. Kasi pag inarap mga kababayan, nag-appear doon sa hearing si Digong, magyayabang siya doon at aamin. Kaya naisip ni Kaufman, advice ako niya ito si President Digong, papirmahan ko na lang na hindi na siya appear. I-wait niya yung right niya to appear sa confirmation hearing. Pumirma din si Digong para makalusot. Kasi pag na-trigger mo si Digong, aamin, magyayabang siya tulad sa Congress. Itong sinabi ni Dilima, truthful, tama itong assessment niya. His own past statements niya in admission are the very evidence of his guilt of the crime against humanity he is charged with. For him to say now that he did not order killings is an act of outright contempt for all Filipinos who lived through the nightmare of his drug war. The statement reveals that up to now, he cannot accept that human beings are subject to accountability for their actions, that the ICC is real, kaya hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. That there is such a higher power in authority that can put him on trial and hold him to account. So, the statement reveals, sabi ni Dilima, that up to now, he cannot accept that human beings are subject to accountability for their action, that the ICC is real, that there is such a higher power in authority that can put him on trial and hold him to account. That is why he says the ICC kidnapped him and has no authority over him. So because of this, other than defiance and denial, the statement only reveals Duterte's pathological mindset. He still thinks, even when already in prison, that he is not beholden to any law or morality other than his own. Naging statement ni Laila de Lima. So, ito yung balita ngayon, latest. The prosecution maintained that it is for the chamber, not the accused, si Digong, to determine whether there are grounds to hold the hearing in absentia. It is stressed that Duterte is physically and mentally fit to participate in the proceedings, noting that he had been examined by independent medical expert. At sabi ng mga independent experts, fit to stand trial. The confirmation of charges hearing will determine whether there is sufficient evidence to send Duterte to trial for alleged crimes against humanity in connection with the anti-drug campaign. Early this week, Duterte, arrested in March 2025, decided to waive his right to appear at the confirmation hearing, reiterating his argument that the court lacks jurisdiction over the Philippines following its withdrawal from the Rome Statute. Napakalinaw na yung pag-withdraw niya, personal interest niya to save himself at yung mga kasama niya. Papayagan ba yon, mga kababayan ng mga tao, para tumakas ka, nag-withdraw? That is not the interest of, it's not for the interest of the people of the country, kundi yung sarili mo. Gusto mo lang na iligtas yung sarili mo. Very selfish. He also described his transfer to The Hague as unlawful and politically motivated, a claim that Malacanang has repeatedly denied. Kasi yung narrative ng kampo ng mga Duterte na si Digong pinulitika, pinapahid sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag naniwala ka sa ganong kwento, ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, nabudol ka nila. Hindi po yan totoo. Hindi siya pinulitika. Walang influence. Nag-comply lang po yung gobyerno base sa batas. We are under the obligation to cooperate with Interpol. Di ba po? Maniwala niya sa inyo, Mr. Maravillas. Tingnan ninyo ang history ng kaso. Ang kaso, final, laban kay Digong, 2017, panahon pa niya. 2017, anong kinalaman sa pag-file sa kanya ng kaso? Nag-progress siya hanggang nagkataon yung issuance ng warrant of arrest, presidente yung ating Pangulo. Kahit hindi, mga kababayan, si PBBM yung presidente, nagkataon lang
yun ang mangyayari sa kanya. Kahit halimbawa si Leni Robredo, yun ang mangyayari sa kanya. Unless si Leni Robredo, na inaway-away din niya, nilait-lait ng mga DDS, umalis doon din sa Interpol. Walang rason na aalis tayo sa Interpol kasi kailangan natin yung Interpol sa ating bansa. Kasi kung may mga criminals na tumakas, sinong tutulong sa atin? At ni Tebes, Alice Goo, Interpol yung hininga natin ng tulong para maibalik sila rito. Di ba? Nagkataon lang po, isinisisi ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po. Walang kinalaman ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kalagayan. Nag-comply lang tayo sa batas, sa ating obligation with the Interpol. Ang mag-comply pala sa batas, mali. Hindi pa pwedeng maaari ang ganun. Itong nangyari mga kababayan kay Digong, consequences ng kanyang mga maling aksyon. Kasi kung hindi nangyari yung AJK na pinagyayabang niya, kung ang ginawa niya as president sa war on drugs tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bloodless, walang kill, walang tokhang, pwede pala labanan ng droga na walang kill. Di wala sanang kasos na crimes against humanity. Pagkakamali niya ito na bawat pagkakamali may consequences. So bakit yung pagkakamali mo, imbes na magkaroon ka ng remorse sa iyong pagkakamali, ituturo mo sa iba. Galit ka ngayon, sinasabi mo, politika ito. Kasi, sabihin pa natin, politika, sabihin pa natin, kaninong kasalanan na pinulitika mo or pinulitika ka, kumbaga, kaninong kasalanan yon kung hindi sa inyo? Kung hindi ka ba naman tonto, ka-uniteam ka, yung anak mo ka-uniteam, inaway-away mo yung presidente. Diniliver ka, binantaan ng anak mo, yung ating Pangulo. Si Lisa Marcos, nang maupo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa nga nakaupo, siniraan ni Digong, na may kandidatoan niya dyan na lango sa droga, at nang manalo, hindi niya tinitigilan. Hindi man siya inaano. Mataas yung respeto ni PBBM sa kanya. Ang ganda-ganda pa ng mga sinasabi ni PBBM. Walang tigil siya kasi gusto niyang palabasin. Siya lang ang magaling. Inaway ba kayo ng ating Pangulo? Di ba hindi? Until today, wala kang maririnig na masasamang salita sa ating Pangulo. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. Kasi wala sa kanya yung politika. Si Kwan nga, nanilait-lait. Si Leni Robredo, bukas pupunta yung ating Pangulo kay Leni Robredo. Mag-uusap sila para sa paglinis ng ano. Ipakita ko sa inyo. Kita ninyo ito? Naga City. Nauna na si Vince Dizon, mga kababayan. Papalinis. Bukas pupunta yung ating Pangulo doon. Lahat lang pag-asikaso sa buong bansa ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw ninyong tantanan. Yan o. Si Leni Robredo, tinawag pang magnanakaw yung ating Pangulo during the campaign, yung election campaign, ang tawag niya sa ating Pangulo, magnanakaw. Pero ngayon, sinusupport na niya daw. Nagbago na ng posisyon si Leni Robredo. Tingnan ninyo. Yan, Naga City, pinapalinis ngayon. Kaya bukas pupunta dyan yung ating Pangulong Bongbong. Ayan o. Para kasi papasok tayo sa tag-ulan, Sagop Creek. Wala ito sa Department of Public Works and Highways. Department of Public Works and Highways. Ngayon, usapan na mga kababayan na baka si Leni Robredo ang gawing standard bearer, endorse ng ating Pangulo, naging uniping na. Tapos sabi, si President Bongbong, yung Vice President. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Wala po sa politika. Tapos na ang politika. Hindi matapos-tapos ang politika sa mga Duterte. Lagi nilang pinopolitika yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po namumulitika ang ating Pangulo kasi presidente na siya. Si Noel Rosal, governor dito sa amin. Governor.
Dilawan ang sinuport si Leni Robredo. Ngayon, dikit na dikit sa ating Pangulo. At grabe ang pasalamat. Noong kampanya po, hindi niya binigyan ng permit yung ating Pangulong makapangampanya dito sa amin sa Legazpi. Hindi pinaintulutan na makapag-meeting di Avance sa Boulevard. Hindi nagtanim ng galit yung ating Pangulo kay Noel Rosal. Ngayon, nanalong gobernador. Tinulungan niya ang Albay, ang Legazpi City, ang Bicol Region. Hindi pinulitika ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talo siya rito. Panalo dito si Leni Robredo kasi Bicol. Doon ang binoto dito. Si Noel Rosal, governor ngayon, ito ipakita ko sa inyo ang pasasalamat ni Noel Rosal. Binigyan ng pera, tuwang-tuwa, Noel Rosal, post. Yan ang governor namin na bago. Leni Robredo yan. Para makilala ninyo. Anong post niya? Just now, 15 hours ago. In Malacanang Palace, meeting ng mga gobernador kay E.S. Ralph Recto. Si Ralph Recto, dilawan ito. Executive Secretary na, about Local Government Support Fund, LGSF. Ito na po, mga kababayan, hinihintay natin, gusto ni Pangulong BBM direct na mga project sa mga LGUs. Nauna, construction at repair ng mga paaralan. Ngayon naman, LGSF to be downloaded direct sa LGU. Believe ako kay PBBM. Sana noon pa bumalingbing na si Noel Rosal, nabigyan lang ng pondo. Ang kampanya, mga kababayan, umingi kami ng permit para mag-meeting de Avance dito sa Legazpi Boulevard. Hindi po, binigyan ng permit na makapag-meeting. Ngayong nanalo, mga kababayan, dumikit. Ganon lang eh. That's politics. Believe daw siya. Nung kandidato, di ka believe. Si Leni Robredo yung galit pa kayo sa amin. Ngayon, believe na. Kasi nga po, yung ating Pangulo, hindi na mamolitika lahat ng kulay. Si Leni Robredo, punta niya bukas. Yan basahin ko sa inyo. Believe ako kay PBBM. Sana noon pa kay PBBM ka. Leni ka eh. Sana noon pa para mas mabilis implementation. Pero sabi niya, umpisa pa lang ito. Ang lahat ng munisipyo at syudad sa Albay, tatanggap ng 274 million. You see? Yan breakdown, municipalities, 10 million, except Ginubatan na Tubilyar, 30 million. Legazpi City, dito sa amin mismo. Legazpi City, 64 million. Tabaco, 44 million. Ligao, 36 million. Lahat yan mga dilawan. Sa Tabaco, si Chrissy Lagman dyan yung dating mayor. Hanggang ngayon, dilawan. Ligao, ganun din. Indigent family, 10 kilos of rice per every other month. O, kita ninyo? Indigent family daw, 10 kilos of rice ang ibibigay every other month, 60 kilos per year. Yung para sa Albay, 274 million. Idagdag ko yan sa mga matagal ng kailangan ng mga barangay. Good day everyone again. Ayan ang post ni Noel Rosal, governor namin, na isang dilawan. Leni Robredo siya. Ayan yung meeting sa palasyo. Ito si Noel Rosal. Kaibigan ko din yan. Yan mabait din yan. Pag narinig niya ito na sinasabi ko, ngingisi-ngisi lang yan. Parehas siyang dilawan. Si Noel Rosal, dilawan. Si A.S. Si Recto, dilawan. Walang masamang tinapay sa ating Pangulong Bongbong, madaling sabi. Dilawan ka. Presidente siya ng lahat na kulay. Pero sana, wala mang ginagawa sa inyong masama. Tantanan ninyo yung ating Pangulo. Yan ang problema sa inyo. Kung sino pa yung ka-unity, tapos during the campaign, sabi ni Sara, ulitin natin sabi ni Sara, never po na makakatikim ng national position yung mga Duterte, si Digong, kung hindi sinuport ng mga Marcos supporters. Si Sara hindi mananalo kung hindi sinuport, binoto ng mga Marcos supporters. Kung hindi namin binoto. Kaya, sabi ng mga leaders, parang sinusumbatan ako. Ako ang may karapatang sumumbat. Anong pakinabang ko sa mga Duterte?
Nabigyan akong posisyon? Nagkatrabaho ako? Wala. Hindi ako mingi. Kahit sa ating Pangulo ngayon, hindi ako mingi ng posisyon. Buti pa yung news director ko, nung nasa radyo ako, yung news director ko, director na ng Philippine Information Agency dito sa amin. Station manager ko dati ng radyo. Yung news director ko, director na ngayon. Ako ba nag-apply na director? O ASE? O kahit kung anong posisyon? Yung Duterte, may utang na loob sa amin, sa akin mismo, sa aking pamilya, kasi binoto namin. Tumulong siya sa ating Pangulo? Hindi. Kayo siguro nagkinabang kayo, pero ako hindi. Pagkinabang ko sa inyo, as reported ng GMA News, basahin ko na lang. House Bill 2811 ni House Majority Leader Sandro Marcos na layong papanagutin at patawan ng parusa ang mga pabayang contractors ng mga proyekto ng gobyerno. Nakikita ninyo, napaka-bright nitong anak ng ating Pangulo, si Sandro Marcos. Ito yung susunod sa na pwedeng presidente or vice-presidente. Siguro mag-senador muna siya. Bata pa naman. Next election, baka 2028 qualified na siya mag-senador muna siya. Next, vice-presidente or presidente. Napaka-bright niya. Una, yung bill para sa kuryente, inuna na si Marcoleta na 150 kilowatt dapat na konsumo per month, wala na, libre na. And this time, ito naman mga kababayan, ang bill ni Sandro Marcos, an act criminalizing negligence on government projects whose quality of work is below prescribed standard, be it enacted by the Senate in the House of Representatives of the Philippines in Congress assembled. This act shall be known as Criminalizing Negligent Contractors Act. O di ba? Napakaganda para hindi na po maulit itong mga substandard na ginagawa nitong mga magnanakaw sa gobyerno na mga contractors kasabwat yung mga taga-DPWH at mga congressmen because of kickback. This act shall be known as Criminalizing Negligent Contractors Act, Section 2. The state shall promote the integrity of government projects by ensuring the optimum quality with which they are undertaken. As such, it shall outlaw, bawal sa batas, the negligence of contractors and subcontractors of government projects. Dapat ipagbawal na nga yan, subcontracting po. Kasi pinapatungan lang nila, pinasubcontract, siyempre papatong din yun. Ay, substandard na. Walang subcontracting dapat. Pumatong na yung contractor. Inaward sa kanya tapos ipapasubcontract niya. Lalo na mangyayari niyan sa project, substandard kasi sinubcontract. The state shall promote the integrity of government projects by ensuring the optimum quality they are undertaken. Section 3. Any contractor, subcontractor, or person acting on their behalf who through gross negligence causes the quality of work on a government project to fall below the standards. Ay, madyo, alisin na po ninyo, bawal ninyo, walang subcontracting. Kasi yan ang nangyayari kung bakit substandard ang project. Yung main contractor, pinasubcontract. Yung subcontractor, pinasubcontract ulit. Yung pangatlong subcontractor, pinasubcontract pa. Pagdating sa baba, ghost project na. Ganon ang nangyayari po. Wala na in-implement. Ang madaling sabi, pinag-ati-atian na lahat. Yung pera, pinag-ati-atian. Walang na-implement. Yun ang nangyayari. Inubos na. 100% ninakaw yung pundo. Wala na. Kung inaward sa contractor, dapat may amendment dito eh. Kung inaward sa contractor, kung sino yung contractor na inawardan, siya mag-implement. Walang subcontracting. Tama po? Kasi tatabasan lang niya yung pundo. Pagkikitaan lang niya yon. Tapos yung implementation, wala na. Yun ang rason, mga kababayan, kung bakit ganun ang nangyayari. Government project to fall below the standards prescribed in the contract. Applicable laws or ethical or technical specifications shall be held criminally liable
Gross negligence under this act includes but not limited to acts of omission that result in material deviation from contract specification or approved plans, compromise of the structural integrity of public safety, or use of substandard materials. Ito po pag pinasubcontract po, ito yung consequence. Kasi lahat na lang, pagkikitaan lang yung project. Bawasan, i-amend po ninyo ito, palitan ninyo ito. Section 4, any person including contractors, subcontractors, corporate officers, government employees, or judicial entity found guilty of gross negligence under this act, whether as principal, accomplice, accessory, shall suffer penalty, imprisonment of not less than 6 years, but not more than 12 years, or fine of not less than 10 million pesos, or boss. So yun mga kababayan ang bill filed ni Sandro Marcos. Ang tanong, kumusta naman yung mga congressman na Duterte? Ano na? May na-file man lang kayong kapakipakinabang na batas? Wala. Lahat lang paninira sa ating Pangulo. Pagyayabang, ayun, doon kayo magaling. Mamaya naman uli, mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.